LA Lakers at Utah Jazz malapit na sa isang deal. Kaya lang, SGA sumagot sa pahayag ni Edwards na siya ang MVP at mga fans na bulabog sa post ni Kevin Durant sa social media kasama si Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay gagawin ng lahat para mapabuti ang team sa huling bahagi ng karera ni LeBron James. Ayon sa NBA insider na si Anthony Irwin, aktibo ang Lakers sa trade market at maaaring subukang muling buhayin ang isang deal na hindi natuloy ilang buwan na ang nakalipas. Ayon kay Irwin, malapit nang magkasundo ang Lakers at Utah Jazz sa isang deal. Ngunit naging hindi masyadong consistent ang usapan ngayong taon. Isa sa mga isyu na itinuro ng Utah ay ang posibilidad na mapalakas ni Kessler ang front court ng Lakers, hindi lamang para sa kasalukuyang season, kundi pati na rin sa mga susunod na taon. Hawak ng Utah ang Lakers 2027 first round pick na protektado hanggang ika-4 na posisyon. Nagpahayag si Danny Ainge ng pangamba na ang pagkuha kay Kessler ay makakahadlang sa pagbagsak ng Lakers ng husto habang tumatanda si Davis at matapos magretiro si LeBron James. Ginawa na ng Los Angeles Lakers ang unang trade ng season, ngunit mukhang hindi pa sila tapos. Nitong nakaraang linggo, nakuha nila si Dorian Finney-Smith at Shake Milton kapalit ni D'Angelo Russell na nagbigay ng solusyon sa kanilang kakulangan sa perimeter defense. Ngunit dahil limitado pa rin ang kanilang depth sa front court, naghahanap pa rin ang Lakers ng center at isa na rito si Walker Kessler. Si Kessler, 23, ay ang 22nd overall pick last 2022 NBA Draft at nasa Utah Jazz mula noon. Sa kanyang 2.5 season, nag-a-average siya ng 8.9 points, 11 rebounds at 1.6 assists per game in 70.9% shooting. Isa siyang solidong two-way big man na nagbibigay ng sukat, effort at energy sa ilalim ng ring. Noong summer, isinama si Kessler sa shortlist ng Lakers bilang posibleng trade candidate upang mapalakas ang kanilang front court at bigyan si Anthony Davis ng pagkakataong maglaro sa kanyang paboritong posisyon, power forward. Gayunpaman, kulang ang assets ng Lakers para kumbinsihin ang Jazz na ipagpalit si Kessler. Sa kasalukuyan, hawak ng Utah ang Lakers 2027 first round pick at mas makabubuti para sa kanila kung magiging masama ang performance ng Lakers upang maging mataas ang value ng pick na ito. Para sa ngayon, kailangan maghanap ang Lakers ng ibang option para sa kanilang susunod na starting center. Ngunit kung magkulang ng pondo ang Jazz o tumaas ang offer ng Lakers, maaaring muling magsimula ang negosasyon. Sa record na 18-13 this season, nagkaroon ng momentum ang Lakers matapos ang ilang hirap sa paglalaro. Sa kasalukuyang ika-7 pwesto sa Western Conference, unti-unti nilang naaabot ang playoff picture. Sa ilang pagbabago pa, maaaring makipaglaban sila para sa isang pwesto sa top 6. Bagaman limitado ang assets ng Lakers, marami pa ring available na players na maaaring makatulong sa kanila na makapasok sa playoffs. Ang tanong na lang ay kung makakahanap sila ng tamang player sa tamang oras upang mailigtas ang kanilang season. Matapos ang kanilang laban sa Cavaliers, haharapin ng Lakers ang Portland Trail Blazers sa January 3rd. Sa Sabado, Enero 4, makakalaban nila ang Atlanta Hawks sa Crypto.com Arena sa parehong oras. Panghuli, makakaharap nila ang Houston Rockets sa Enero 5 sa Toyota Center. Anong masasabi niyo sa sitwasyon ng Lakers, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Oklahoma City Thunder All-Star na si Shai Gilgeous-Alexander ay tumugon kay Minnesota Timberwolves All-Star Anthony Edwards matapos talunin ng Timberwolves sa score na 113-105. Nang iparating ng isang reporter ang sinabi ni Edwards na nararapat si Gilgeous-Alexander bilang MVP ngayong season, inamin ni SGA na malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Sa katunayan, ayon sa NBA.com, mas mahalaga para sa kanya ang papuri mula sa kapwa manlalaro kaysa sa sinasabi ng mga sports journalist. Ito ay napakagandang pakiramdam. Walang masama sa inyo sa media, pero ang pinakamasarap na pakiramdam ay kapag ang mga kapwa mo manlalaro, ang mga gumagawa ng parehong trabaho sa mataas na antas, ay kinikilala at nirerespeto ang iyong talento at kakayahan, ani Gilgeous-Alexander.
Dagdag pa niya, mataas din ang respeto niya kay Edwards na sinabing walang limitasyon ang potensyal nito sa NBA. Malinaw na sa kalibre ng laro niya, walang hangganan, dagdag ni Gilgeous Alexander. Napakahirap ng laban ngayong gabi, pero oo, masarap ang pakiramdam. Sa laro nanguna si Gilgeous Alexander na may 40 points in 13 of 23 shooting, while 3 of 5 from the 3-point range. Nagambag din siya ng 2 assists at 4 na rebounds para sa panalo ng Thunder. 4 sa 5 starters ng Thunder ang nagtapos sa double figures, kabilang ang double-double ni Isaiah Hartenstein, 15 puntos, 10 rebounds, si Jalen Williams na may 14 na puntos, 7 assists at 7 rebounds, at si Lu Dort na may 14 na puntos at 6 na rebounds. Sa kanyang patuloy na pambihirang performance ngayong season, si Gilgeous Alexander ay naging paboritong manalo sa 2024-25 NBA Most Valuable Player Award at itinanghal na Western Conference Player of the Week. Matapos harapin si SGA, tinawag ni Anthony Edwards ang Thunder guard na unguardable at binansagang MVP ng liga ayon sa ESPN's Tim McMahon. Siya ang MVP ng NBA, ani Edwards. Para sa akin, hindi siya kayang bantayan, patuloy ni Edwards. Kapag one-on-one matchup, ibigay mo na, 2 puntos na agad. Kaya tingin ko, kailangan siyang itrap. Baka hindi rin gumana, pero kailangang subukan. Siguradong kailangan ng pangalawang depensa, lalo na kung may pabor siyang matchup. Kapag alam niyang hindi siya kayang depensahan, sigurado siyang makakapuntos. Sa kasalukuyan, nag-a-average si Gilgeous Alexander ng 31 points, 6.2 assists, 5.6 rebounds, 1.9 steals, at 1.2 blocks per game. Habang patuloy niyang pinapalakas ang kanyang kampanya para sa MVP. Ang Thunder ay nasa tamang direksyon para ma-extend ang kanilang 12 larong magkasunod na panalo sa 13 sunod na panalo. Anong masasabi niyo sa paglalaro ni SGA, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, kahit gaano pa katagal ang lumipas, si Kevin Durant at Steph Curry ay palaging maiuugnay sa isa't isa. Ay bahagi ng isa sa pinakamahuhusay na team sa kasaysayan ng NBA noong nasa Golden State Warriors sila. Maraming bulong-bulungan tungkol sa posibilidad na bumalik si Durant sa Warriors, ngunit sa huli, sumama siya kay Devin Booker sa Phoenix Suns. Sa kabila nito, laging umaasa ang mga fans na may pagkakataon pa ring muling magkasama ang dalawa. Lalo na't ngayon lang ay nag-post si Durant ng larawan nila ni Steph Curry sa social media. Ang post ay agad naging viral sa Instagram at X na nagdulot ng mga espekulasyon at pag-asa ng mga tagahanga na maaaring ito ay palatandaan na nais ni Durant na maging teammate muli si Curry, lalo na dahil nahihirapan ang Phoenix Suns ngayong season. Ayon sa isang fan, 100%. Nararamdaman ko na namimiss niya ang paglalaro kasama si Curry. May iba ring fans na umaasa na ang post ay maaaring maging simula ng pagbabalik ni Durant sa Golden State Warriors. Kung sakaling magdesisyon ang Suns na mag-rebuild o ang Warriors ay mag-trade ng mga batang manlalaro tulad ni Nina Kuminga. Na ayon kay Adikokot Gusti, basketball god, pagsamahin muli sina KD at Steph sa Golden State at iaalay ko na ang buhay ko sa iyo. Sa totoo lang, malamang na nagustuhan lamang talaga ni Kevin Durant ang larawan nila ni Steph Curry mula sa Olympics. Ngunit ang lahat ay may dahilan at pahiwatig na may mas malalim na kahulugan. Hindi malayo sa realidad na maaaring ito na ang huling panahon ni Durant sa Phoenix Suns, lalo na kung patuloy na magkaroon ng losing record ang team pagkatapos ng 30 laro. Anong masasabi nyo, mga kaibigan? Kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section.